Una sa lahat, ang masaya sanang birthdayan nabahiran ng karahasan. Habang nagpa-party, may dumating na riding in tandem at binaril ang isang bisita. Ang iba pang detalye, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Simula na ng rigudon sa gabinete, sino ang ligtas, sino ang sibak. Amy Marcos for Senate President. Atin ng Pangulo, pinoporma ring maging leader ng Senado. Lusot na si Tulfo, disqualification case laban kay Senator-elect Erwin, binasura ng COMELEC. Sinimula nang i-anunsyo ng Malacanang ang rigudon sa administrasyon, sino ang ligtas at sino ang sibak. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, ilan ang nawala sa cabinet members? Sige, nagsimula na nga ang balasahan sa gabinete isang araw matapos ang utos ni Pangulong Marcos na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries at presidential advisors. Unang nasampula ng matanggal sa pwesto, si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, underperforming si Loizaga at mayroong perception na madalas siyang bumiyahe. Kaya pahinga raw muna ito sa ngayon pero posible pa rin daw siyang italaga sa ibang posisyon. Papalitan siya sa DENR ni Energy Secretary Rafael Lotilla, habang si Energy Undersecretary Sharon Garin-Muna ang magiging officer in charge ng Department of Energy. Mula naman sa Department of Foreign Affairs ay ililipat sa Secretary Enrique Manalo bilang permanent representative ng United Nations simula sa August 1 ng taong ito. Papalitan niya si Antonio Manuel Lagdameo na magre-retire na sa July 31. Importante raw na si Manalo ang ipalit kay Lagdameo dahil nangangampanya ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Ang ipapalit kay Manalo bilang hepe ng DFA simula sa July 31 ay si Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro, habang si Secretary Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong secretary. Ipapalit sa kanya si Engineer Jose Aliling. Sabi ni E.S. Bersamin, hindi naman underperforming si Acuzar pero masyadong mataas ang inilatag niyang standard sa sarili na hindi nagawa. Na-desisyon naman si Pangulong Marcos na manatili sa pwesto si Executive Secretary Bersamin at ang economic team ng administrasyon. Kabilang narito sa mga mananatili sa pwesto sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amina Pangandaman, at si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Gigi? At Maricel, anong reaksyon ng Malacanang sa sinasabi ng ilan na kritiko na optics o palabas lang itong balasahan? Alam mo, nagpasa rin nga si E.S. Bersamin kanina, Gigi, dun sa isang kritiko niya na sabi, puro naman dadayan, huwag na lang pansinin. Sabi niya, ito yung nakikita nilang pinakamaayos na paraan para ma-evaluate at masala kung sino-sino yung mga dapat manatili sa pwesto sa administrasyon. Narito yung bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin. It will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it. At sa mga nag-submit ng courtesy resignation, ilan sila at kailan matatapos yung evaluation? Jiggy, kanina ang sabi ni Executive Secretary Bersamin sa 52, higit 50 na yung mga cabinet secretaries at saka heads of agencies na nagsumite ng kanilang resignation, courtesy resignation sa Malacanang, pero walang masabi si E.S. Bersamin kung hanggang kailan nga ba yung gagawing evaluation. Bahala na daw si Pangulong Bongbong Marcos dyan, kahit yung mga miyembro ng komite na nag-evaluate, ayaw niyang pangalanan. Basta ang siniguro lang niya, lahat ng ito ay qualified para i-evaluate yung mga members ng cabinet. Biggie.
Yan po ang ulat ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Suportado ng liderato ng Kamara ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, balagang hakbang ang ginawa ng Pangulo para ipakitang nakikinig siya at handang tumugon sa anumang problema sa gobyerno. Handa raw makipagtulungan ang Kamara sa bagong gabinete sa paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pag-aayos sa serbisyo ng gobyerno. Nangako si Romualdez na paigtingin nilang oversight function ng Kongreso at tutulong na isulong ang agenda ng Pangulo. Binigyan diin din ng Speaker ang pagkakaisa. May agam-agam ang ilang grupo sa sektor ng edukasyon sa balasahan sa gabinete. Baka raw maapektuhan nito ang paghanda para sa darating na pasukan. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang sentimiento ng mga guro? Jiggy, nababahala ang ilang stakeholders ng sektor ng edukasyon sa courtesy resignation na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga gabinete. Maaari daw kasing makaapekto ito sa ilang programa at patakaran na inaayos na ng kalihim ng Department of Education, TESDA at Commission on Higher Education. Para sa Teachers Dignity Coalition, maayos ang pamamalakad ni DepEd Secretary Sonny Angara kaya mahihirapan daw sila kung papalitan ang kalihim. Isa sa mga inaayos ni Angara ang working hours ng mga guro, bilang ng mga klase at amendment ng curriculum ng senior high na target simulan sa school year 2025 to 2026 na sisimulan na sa susunod na buwan. Dagdag pa ng grupo, hindi maikakaila na politika ang dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa balasahan ng gabinete. Kaya panawagan nila, isipin muna ang kapakanan ng sektor ng edukasyon. Ganyan din ang mungkahi ng Philippine Business for Education. Giit nila kay PBBM, i-reappoint na lang sina Secretary Angara at TESDA Director General Kiko Benitez. Narito ang pahayag ng dalawang grupo. Nakita namin na unprecedented yung level of coordination, unprecedented yung level of collaboration between the two agencies, particularly because pareho silang seryoso in terms of making sure na konektado ang basic education at ang higher education, particularly sa skills training. Magpapasok na po tayo, di ba? Tapos ganito yung mangyayari, no? So hindi namin alam ngayon sa DepEd, no? Kanino kukuha ng instruction, no? It's Secretary ang di ba? On top of these programs, di ba? Tapos bigla siyang aalisin. Baka hindi naman po makabuti, no, sa Department of Education as an institution. Jiggy, parehong nagsumite ng kanilang courtesy resignation sina Secretary Angara at TESDA Director General Benitez, habang ang chairman naman ng Commission on Higher Education o CHED na si Popoy De Vera ay nakatakdang magretiro sa susunod na taon. Kaya naman umaasang grupo na may maitatalaga si Pangulong Marcos na maayos at ipagpapatuloy yung mga reforma na nagawa ni De Vera sa ahensya. Sa isang statement, sinabi ng DepEd na tuloy-tuloy lang ang trabaho ng kalihim at bukas nga ay pupunta siya sa Ilocos para sa opening ng palarong pangbansa. Yan muna ang latest dito. Camille Samonte, News 5. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Maynila. Tama ba ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete? Hati ang opinyon ng ilang political analyst sa usaping yan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Ano nga bang implikasyon ng pagpapa-courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang buong gabinete? Para kay Constitutional Law Professor at dating Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia, tila nagpapakita ito ng mahinang pamumuno ni Marcos. It's a very weak president, di ba? Napaka-weak ang leadership. Kasi ibig sabihin, parang hindi niya pwedeng i-fire. Hindi gusto niyang i-fire, di ba? Who will be afraid of him now? Normal naman daw ang reorganisasyon sa pamahalaan, pero para kay Lavinia, parang biniblame ni President Marcos yung kanyang cabinet sa performance ng government. Medyo palpak yung gobyerno natin ngayon. Pwede naman niya palitan lang lahat ng tao. Hindi ko get na bakit siya naging pa ng resignation. Para naman sa political analyst si Ronald Llamas, matagal na dapat ginawa ng Pangulo ang balasahan. This is long overdue. Dapat even more than a year ago, nung hindi na di-deliver yung kanyang mga promise sa State of the Nation, nung nagkaroon ng disaster dun sa budget, dapat din may mga natanggal na Dapat nagkaroon ng overhaul. Kung
Kung ang geopolitical analyst na si Richard Heidaria naman ang tatanungin, overcorrection naman yata ang ginawa ng Pangulo na nagpakita lang daw ng kahinaan niya. He's signaling rather than decisive introspection. I think what he's signaling is perhaps weakness. I felt that is not what you wanted it to come out from the podcast. What you wanted to come out from the podcast is first of all to say, I'm not a lame duck. Pero sa ginawang ito raw ng Pangulo, posibleng magbukas ito ng pinto para ibalik sa gabinete si Vice President Sara Duterte at maging daan sa pagkakasundo ng Uniteam. Mean Los Baños, News 5. Susunod, Senator-elect Erwin Tulfo kinatuwang pagbasura ng COMELEC sa disqualification case laban sa kanya. At babaeng nakiki-birthday party patay sa pamamaril. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Wala nang hadlang sa pag-upo sa pwesto ni Senator-elect Erwin Tulfo. Yan ay matapos ibasura ng COMELEC ang disqualification case laban sa kanya. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong basihan sa desisyon ng COMELEC? Jiggy, dinismiss nga ng 2nd Division ng COMELEC yung inihaing disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Napagsama-sama raw kasi yung mga grounds ng reklamo sa iisang petisyon na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Nataon naman sa araw ng pag-dismiss ng disqualification case ang panunumpa ni Senator-elect Erwin Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Ikinalugod naman ni Tulfo ang mabilis na aksyon ng COMELEC. Parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na eh. Ilang beses na final yung citizenship. Nasagot naman na sana humingi nila sila sa COMELEC dahil may dokumento kami na galing sa US Embassy. Sinasabi hindi ako US citizen. Sana humingi nila sila doon. Ang issue naman sa Senate presidency ang isa sa unang hamon na haharapin ni Senator-elect Erwin Tulfo. Kahit sa Hulyo pa siya mauupo, ngayon pa lang daw ay gusto na siyang kausapin ni Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto. Pareho po sila na humingi ng meeting. Sabi ko sa kanila pareho na mag-usap muna kami magkapatid. Kagabi nga ho, nag-usap kami ni Tol Rapi extensively. Pero hindi pa rin nakakapag-desisyon, hindi pa rin ho nakakapag-desisyon. Nagpasalamat din si Senator-elect Erwin Tulfo sa anyay pagiging mabilis na aksyon na ginawa ng COMELEC. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po si Mon Gualvez sa gulat mula sa COMELEC sa Maynila. May mga senador na kumakausap kay Senator-elect Amy Marcos para maging Senate President. Ayon sa presidential sister, siya man o hindi ang maging leader ng Senado, kailangan na talagang may patupad ng mga reforma sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Isa na raw sa mga dapat tutukan ay ang reforma sa pagbuo ng pambansang budget. Pero si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kumpiyansang hindi matatanggal sa pagka-Senate President si Chis Escudero. Well, everything's still possible. I've been a witness to that. And everything still fluid, but I'm confident that siguro Senate President Escudero will still retain his position as the Senate President. Nagpakita na sa publiko si dating OWA Administrator Arnel Ignacio isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon kaugnay sa maanumalyang manong pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng ahensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano naging pahayag ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio? Sa katatapos nga lang na press conference ni dating OWA Chief Arnel Ignacio, sinabi niya na walang katotohanan yung mga aligasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga pinunto ay yung pagkadismaya niya dito nga sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay sa kapakanan naman ng mga OFW. Kaya ngayon, ang kanyang focus ay bukod dun sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong halfway house o nung dormitory na malapit doon sa NAIA Terminal 1. Gigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio tungkol naman doon sa isa pang aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishmento. Sabi ng CAAP ay binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay 49 meters or below doon yung itatayong establishmento. So
technically, sinabi sa atin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling ang magtuloy-tuloy itong proyekto. At sa ngayon, Jiggy, exclusive, makakasama natin si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, Rainier. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala, tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan na inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ng buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, sa iyo, kayong nasa isip ko, na ginawa ng pamahalaan para sa inyo. Sana matuloy. At ayun nga yung naging pahayag naman ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. At isa pa, Jiggy, doon sa mga ipinunto niya kanina nga dito sa nangyaring press con ay yung naging maanghang na statement niya na wala kahit piso siyang kinurakot dito sa 1.4 billion pesos na ito. So sabi niya, handa siyang humarap sa anumang investigasyon. At ngayon din ay hinanap natin yung isa pa sa nasibak sa pwesto na kanyang Deputy Administrator na si Emma Sinclair. Pero wala, no show dito si Deputy Emma Sinclair. At ngayon ay pinipilit natin makuhanan pa rin siya ng pahayag nga dito sa kanyang pagkakasibak sa pwesto. Jiggy. Yan po si Rainiel Pawid, nag-uulat live mula sa Quezon City. Isiniwalat ni Senator Ronald De La Rosa na may mga investigador ang International Criminal Court o ICC na nasa bansa ngayon sa panayam ng programang The Big Story ng One News. Sinabi ni De La Rosa na nasa isang hotel sa Pasay ang mga ICC investigator. Git ng senador, dapat silang arestuhin sa panghimasok sa bansa. Nakuha raw ni De La Rosa ang impormasyong ito mula sa ilang retiradong pulis. Dagdag pa ni De La Rosa, nakikipagtulungan umano ang mga tauhan ng ICC sa mga pulis at ilang tauhan ng Malacanang. Wala pang komento ang Palasyo at PNP tungkol dito. Tinatakot nila yung pati yung mga retired na mga pulis na kawawa na kapag hindi magpirma dito sa kanilang prepared na affidavit ay sila daw ang madidiin kung hindi sila ipirma sa affidavit na containing incriminations laban sa amin ni Pangulong Duterte at ako. Susunod, China nanindigang iligal ang mga aktibidad ng BIFAR sa Sandy Cay 2 kaya binomba nila ng tubig ang ating barko. At 15 anyos na lalaki na atrasan ng dump truck ng kanyang tatay, patay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nanindigan ng China na iligal ang mga aktibidad ng BIFAR sa Sandy Cay 2 sa West Philippine Sea. Yan ay matapos bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang ating research vessel. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Ito ang kuha sa loob ng BRP Datu Sanday habang walang hapas na binobomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Sinubukan silang radyuhan ng BIFAR pero ayaw paawat ng China. Sa aerial shot naman na ito, kita ang pagbangga at paggitgit ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Hindi lang isa kundi 2 beses.
Nagkabitak at nayupi tuloy ang ilang bahagi ng BIFAR vessel. Nangyari ang panghaharas ng China habang nagsasagawa ng Maritime Scientific Research ang BIFAR sa Sandy Cay 2 nitong Miyerkules. Ito ang unang beses na binomba ng tubig ng China ang barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. It does not have any strategic gain on our part kung gagayahin natin sila. We just have to maintain our moral high ground. That we are law abider. Bahagi ng territorial waters ng Pilipinas ang Sandy Cay 2 na halos 3 kilometro ang layo mula sa Pag-asa. Pero sa hiwalay na video at mga litrato mula sa China, pinapalabas nilang Pilipinas ang ilegal na nanghimasok sa kanilang teritoryo. Pinakita pa nila kung paano rumesponde ang China Coast Guard para itaboy ang mga Pilipino sa Sandy Cay 2. Ayon sa CCG, itigil na dapat ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad nito dahil hindi raw sila titigil na bantayan ang kanilang soberanya. Ang tila walang katapusang girian ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang isa sa gustong tutukan ng Akbayan Party List. Kaya isinusulong nila ang pagbuo ng West Philippine Sea Bloc sa 20th Congress na magsusulong ng mga polisiya para protektahan ang ating exclusive economic zone. Ito yung mga kababayan natin at kasama natin sa Kongreso na naniniwala na dapat tayo ay nariyan, tayo ay nag-harness ng ating resources dyan at dapat naninindigan tayo laban doon sa encroachment ng China. Isinusulong din muli ng Akbayan na maisama sa curriculum sa eskwelahan ang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea para malabanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon online. Gio Robles, News 5. Para ihatid ang nangungunang balita sa sports, makakasama uli natin ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Magpapagalingan na ang mga nangungunang student-athlete mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa Palarong Pambansa 2025. Mula sa Ilocos Norte, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, kamusta ang mga paghahanda riyan? Denise, magandang hapon. Libo-libong mga delegasyon na nga mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang nagsipagdatingan para sa Palarong Pambansa 2025. At ngayon nga, nandito tayo sa Ferdinand Marcos Memorial Stadium kung saan gaganapin yung opening ceremony bukas at highly anticipated yan dahil inaasahan na magiging magarbo ang pagbubukas bukas. At bukod dyan, ito rin yung magiging venue ng iba't ibang sporting events kabilang na yung track and field. Kabilang na dyan sa mga lalaruin ay yung sprinting, throwing, jumps, pati na rin yung pole vault. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, ayan o, sineset up na yung sound system at yung mga upuan ay maayos na. Naka-control na yan para sa iba't ibang region na mga uupo dyan. At may iba na mga nagte-training kanina pero dahil medyo maaraw pa, nagpapalilim muna sila. Kabilang din sa mga inaasahang sports na dudumugin o aabangan ay syempre basketball, volleyball, pati na rin ang gymnastics. Dahil nga naman ang gymnastics naging susi para makatagtala tayo ng 2 gintong medalya noong Paris Olympics courtesy of Carlos Yulo. At bukod kay Kaloy, naasahan din o highly anticipated din kung maglalaro ba yung nakababata niyang kapatid na si Eliza. Sa tala ng DepEd, nasa aabot sa 16,000 mga secondary and elementary participants yung lalahok dito sa nasabing torneo. At 18 rehiyon ang maglalaban-laban para sa overall championship. Nung last year, na ginanap sa Cebu, ang defending champion doon ay ang NCR. Kaya susubukan ng ibang rehiyon na mas lalong galingan at pataasin pa ang kanilang medal count para maging overall champion ngayong edisyon. Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Region. Denise? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Ilocos Norte. At yan muna ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Narito mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Patay ang isang babaeng dumalo sa birthday party sa Maynila matapos pagbabarilin sa batok ng riding in tandem. Binaril din sa tuhod ang asawa ng biktima nang habulin niya ang mga salarin. Iniimbestigahan na ang insidente. Patay naman ang isang senior citizen matapos paulit-ulit na masagasaan sa kanto ng Illinois Street sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV,
2 SUV at isang sedan ang naka-hit and run sa biktima. Nananawagan naman ang Quezon City Police sa kung sino mang may impormasyon sa mga driver na sangkot sa insidente. Dead on the spot ang 15 anyos na lalaki matapos maatrasan ng dump truck sa isang construction site sa Pasig City. Base sa investigasyon, natutulog umano ang biktima sa likuran ng truck nang mangyari ang insidente. Napag-alaman ding ama ng bata ang driver ng truck at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Isang patay habang 3 ang sugatan matapos salpukin ng pampaserong bus ang isang tricycle sa Siaton sa Negros Oriental. Ayon sa driver ng bus, mag-o-overtake daw sana siya sa tricycle, kaya lang ay may biglang sumulpot na sasakyan sa kabilang lane. Kaya di siya tumuloy at nasalpok ang tricycle sa harap niya. Sa uli, nag-areglo ang 2 panig. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pahuli, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas. Ngayon'y